In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Alechem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makakasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang talinghagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahing ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, sinabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawa na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid pa noon ang anak na panganay. Umuwi siya, at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, bakit? May ano sa atin? Dumating po ang iyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay
at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para makatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinapatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay, nawala ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ." Ngayon, Saturday of the second week of Lent, pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko ang mabuting balita ngayon mula sa Gospel of Luke ay ang kilalang talinghaga tungkol sa alibughang anak o prodigal son. Ipinapakita dito kung gaano kalawak at kalalim ang awa at pagpapatawad ng Diyos Ama kahit gaano kalayo ang ating pagkakasala. Kapag tayo ay nagsisi at bumalik sa Kanya. Bukas pa rin ang Kanyang mga bisig. Sa unang pagbasa mula sa Book of Micah, ipinapaalala rin na ang Diyos mapagpatawad at mahabagin. Hindi niya gustong manatili tayo sa kasalanan, kundi nais niya tayong muling ibalik sa tamang landas. Sa kwento, ang bunso ay lumayo sa ama. Nilustay ang kanyang mana at naranasan ang kahirapan. Ngunit nang siya'y magsisi at bumalik, hindi siya itinakwil ng ama. Sa halip, tinanggap siya ng may pagmamahal at kagalakan. Ito ang larawan ng Diyos sa atin. Kapag tayo ay nagkakasala, ngunit nagsisisi, lalo na sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, tinatanggap tayo ng Diyos at ibinabalik sa Kanyang biyaya. Ang panganay naman ay nagalit at nagselos. Minsan ganito rin tayo. Kapag may taong nagbalik loob sa Diyos, nahihirapan tayong tanggapin sila. Ngunit tinuturuan tayo ni Jesus na maging maawain at mapagpatawad tulad ng Ama. Halimbawa sa buhay ngayon, may mga taong lumayo sa simbahan, tumigil sa pagsisimba, o napunta sa maling landas. Ngunit kapag sila ay bumalik sa Diyos at sa simbahan, dapat natin silang tanggapin at tulungan. Hindi husgahan. Bilang mga Romano Katoliko, lalo na sa panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na magsisi sa ating kasalanan. Lumapit sa kumpisal, magpatawad sa kapwa,
at ibalik ang ating sarili sa Diyos. Ano ang dapat nating gawin bilang mga Romano Katoliko? Una, magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at kumpisal. Pangalawa, magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Pangatlo, hikayatin ang mga lumayo sa simbahan na muling bumalik sa Diyos. Pang-apat, mamuhay ng may kababaang loob at pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo. Amang mapagmahal at maawain, lumalapit kami sa iyo ng may pagtitiwala na ikaw ang Diyos na laging handang magpatawad at tumanggap sa aming pagbabalik. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat na may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Ipinapanalangin namin ang agarang pagalingin na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Rachel K., Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Joel, at ang buong naming pamilya. Pagalingin mo rin, Panginoon, ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanunood nito na may karamdaman. Pagpalain mo ang lahat ng mga kaparian, gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa, Leo XIV, ang mga obispo, ang aming kura paroko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, patnubayan mo rin sina Sister Sara, Cherry, Erlinda, at ang pamaalaan ng Pilipinas upang mamuno na may katapatan at malasakit sa mamayan. Ipinapanalangin din namin ang nakapanghingang walang hanggan ng mga pumanaw na sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Cherry, Padre Raymond, at ang lahat ng aming mga mahal sa buhay na yumao sa pamamagitan ng panalangin at ng mahal ng Berheng Maria, Ina ng awa. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!